Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persia, tinupad ng Panginoon ang kanyang sinabi sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa buo niyang kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persia. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo at pinagkatiwala niya sa akin ang pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Juda. Kayong lahat ng mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa Jerusalem at muli ninyong ipatayo roon ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel na nakatira sa lungsod na iyon. At samahan niya sana kayo. Ang mga natitirang tao sa mga lugar na tinitirhan niyong mga Israelita ay dapat tumulong sa inyong paglalakbay. Magbibigay sila ng mga pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop at pagtulong na kusang loob para sa templo ng Diyos sa Jerusalem. May mga Israelitang hinipo ng Panginoon para bumalik sa Jerusalem, kaya naghanda silang pumunta roon para ipatayo ang templo ng Panginoon. Kasama sa kanilang mga pinuno ng mga pamilyang mula sa mga lahi ni Juda at ni Benjamin, pati ang mga pari at ang mga Levita. Ang ibang mga tao ay tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gamit na gawa sa pilak at ginto, mga kakailanganing bagay, mga hayop, iba pang mga mamahaling bagay at pagtulong na kusang loob para sa templo. Ibinalik din sa kanila ni Haring Cyrus ang mga gamit sa templo ng Panginoon na kinuha ni Haring Nebukadnesar sa Jerusalem at dinala sa templo ng mga Diyos-Diyosan niya. Ipinagkatiwala ito ni Haring Cyrus kay Mithridat na ingat yaman ng kaharian niya. Binilang ito ni Mithridat at ibinigay ang listahan kay Sheshbazzar, ang gobernador ng Juda. Sa kabuuan, may mga 5,000 at 400 gamit na ginto at pilak. Dinala lahat ito ni Sheshbazzar nang bumalik siya sa Jerusalem mula sa Babylonia kasama ng ibang mga bihag. Ang kabuuang bilang ng mga bumalik mula sa pagkabihag ay 42,360 maliban sa 7,337 na mga alipin nila at 200 lalaki at babaeng mga awit. May dala silang 736 na mga kabayo, 245 mola, 435 kamelyo at 6,720 asno. Pagdating nila sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, ang ibang mga pinuno ng mga pamilya ay nagbigay ng kusang loob na tulong sa muling pagpapatayo ng templo sa dati nitong pinagtayuan. Nagbigay sila ayon sa makakaya nila para sa gawaing ito at ang kabuang natipon nila ay mga 500 kilong ginto, mga 3,000 kilong pilak at 100 pirasong kasuotan para sa mga pari. Ang bawat isa sa kanila ay bumalik sa kanilang bayan, pati na ang mga pari, ang mga Levita, ang mga awit, ang mga gwardya ng pintuan ng templo at ang mga utusan sa templo. Nang dumating ang ika-7 buwan, noong nakatira na ang mga Israelita sa kanilang bayan, nagtipon silang lahat sa Jerusalem nang may pagkakaisa. Pagkatapos, muling itinayo ang altar ng Diyos ng Israel para makapag-alay dito ng mga handog na sinusunog ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises na kanyang lingkod. Ang nagpatayo nito ay si Jeshua na anak ni Jozadak at ang iba pa niyang mga kasamahang pari at si Zerubbabel na anak ni Shealtiel at ang mga kamag-anak niya. Kahit takot sila sa mga tao na dati nang nakatira sa lupaing iyon, itinayo nila ang altar sa dating pinagtayuan nito. Pagkatapos, nag-alay sila sa Panginoon ng mga handog na sinusunog sa umaga at sa gabi. Ipinagdiwang din nila ang pista ng pagtatayo ng mga kubol ayon sa nakasulat sa kautusan ni Moises at nag-alay sila ng mga handog na sinusunog na kinakailangang ihandog sa bawat araw ng ganitong pista. Bukod pa sa mga handog na sinusunog, naghahandog din sila ng mga handog sa bawat pista ng pagsisimula ng buwan at sa iba pang mga pista sa pagsamba ng Panginoon at nag-aalay din sila ng handog ng kusang loob para sa Panginoon. Kahit hindi pa nasisimulan ang muling pagpapatayo ng templo ng Panginoon, nagsimula na ang mga Israelita sa pag-aalay ng mga handog na sinusunog ng unang araw ng ika-7 buwan ng taon ding iyon. Nagbigay ang mga Israelita ng pera na pambayad sa mga tagatabas ng bato at sa mga karpintero. Nagbigay din sila ng mga pagkain, inumin at langis na pambayad sa mga taga-Sidon at taga-Tiro para sa mga kahoy na sedro na galing sa Lebanon. Ang mga kahoy na ito ay isasakay sa mga barko at dadalhin sa Joppa. Pinahintulutan ito ni Haring Cyrus ng Persia. Sinimulan ang pagpapatayo ng templo ng ika-2 buwan ng ika-2 taon mula nang makabalik ang mga Israelita sa Jerusalem. Tulong-tulong sa pagtatrabaho ang lahat ng nakabalik sa Jerusalem galing sa pagkabihag. Kasama na rito sina Zerubbabel na anak ni Shealtiel, Jeshua na anak ni Jozadak at ang mga kasamahan niyang pari at ang mga Levita. Ang pinagkatiwalaan sa pamamahala sa pagpapatayo ng templo ng Panginoon ay ang mga Levita na nasa edad 20 taon pataas.
Sila'y si Jeshua, ang mga anak niya at ang mga kamag-anak, si Kadmiel at ang mga anak niya. Silang lahat ay mula sa lahi ni Juda. Tumulong din sa kanila ang mga angkan at mga kamag-anak ni Henadad na mga Levita rin. Nang matapos na ng mga karpentero ang pundasyon ng templo ng Panginoon, pumuesto na ang mga pari na nakasuot ng kanilang damit na pangpari para hipan ang mga trumpeta. Pumuesto rin ang mga Levita na angkan ni Asaph sa pagtugtog ng mga pompyang upang purihin ang Panginoon ayon sa kaparaanan na itinuro noon ni Haring David sa Israel. Nagpuri sila at nagpasalamat sa Panginoon habang umaawit ng napakabuti ng Panginoon dahil ang pag-ibig niya sa Israel ay walang hangganan. At sumigaw ng malakas ang lahat ng tao sa pagpupuri sa Panginoon dahil natapos na ang pundasyon ng templo. Nandoon ang maraming matatandang pari, mga Levita at mga pinuno ng mga pamilya na nakakita noon sa unang templo. Umiyak sila ng malakas nang makita nila ang pundasyon ng bagong templo at marami rin ang sumigaw sa galak. Hindi na malaman ang sigaw ng kagalakan at ang tinig ng pag-iyak dahil napakaingay ng mga tao at narinig ito sa malayo. Nabalitaan ng mga kaaway ng mga taga-Juda at taga-Benjamin na muling ipinapatayo ng mga bumalik galing sa pagkabihag ang templo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Kaya pumunta sila kay Zerubabel at sa mga pinuno ng mga pamilya at nagsabi, "Tutulungan namin kayo sa pagpapatayo ng templo dahil sinasamba rin namin ang Diyos niyo kagaya ng ginagawa ninyo. Matagal na kaming naghahandog sa kanya mula pa noong panahon ni Haring Esarhaddon ng Assyria na siyang nagdala sa amin dito." Ngunit ito ang sagot ni Zerubabel, Jeshua at ng mga pinuno ng mga pamilya. "Inutusan kami ni Haring Cyrus ng Persya na muling ipatayo ang templo, ngunit hindi kayo kasama sa pagpapatayo nito para sa aming Diyos. Kami lang ang magpapatayo nito para sa Panginoon, ang Diyos ng Israel." Kaya pinahina ang loob at tinakot ng mga taong dati nang nakatira sa lupaing iyon ang mga tao sa Juda para hindi nila maipagpatuloy ang pagpapagawa nila ng templo. Sinuhulan nila ang mga opisyal ng gobyerno ng Persya para salungatin ang mga plano ng mga tao sa Juda. Patuloy nila itong ginagawa mula ng panahon na si Cyrus ang hari ng Persya hanggang sa panahon na si Darius na ang hari ng Persya. Nang maging hari si Ahasuerus, ang mga kalaban ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng iba pang mga nakatira sa Juda ay sumulat ng mga paratang laban sa kanila. At kahit na noong si Artaxerxes na ang hari ng Persya, sumulat din sila sa kanya. Sila ay sina Bishlam, Mithredath, Tabil at ang iba pa nitong mga kasama. Isinulat nila ito sa wikang Aramiko at isinalin ito sa wika ng mga taga-Persya. Sumulat din kay Haring Artaxerxes si Rahum na gobernador at si Shimsai na kalihim laban sa mga taga-Jerusalem. Ito ang nilalaman ng sulat nila. "Mahal na Haring Artaxerxes, una po sa lahat, nangungumusta kami sa inyo, kaming mga lingkod niyo rito sa lalawigan ng kanluran ng Euphrates. Kasama po sa mga mangungumusta ay ang mga kasama naming mga pinuno at opisyal, ang mga tao sa Tripolis, Persia, Erek, Babylonia at ang mga tao sa Susa sa lupain ng Elam. Kinukumusta rin po kayo ng mga taong pinaalis sa kanilang mga lugar ni Osnapar, ang tanyag at makapangyarihan na hari ng Assyria. Itong mga mamamayan ay pinatira niya sa lungsod ng Samaria at sa ibang mga lugar sa kanluran ng Euphrates. Mahal na hari, gusto po naming malaman nyo na muling ipinapatayo ng mga Hudyo ang lungsod ng Jerusalem. Ang mamamayan nito ay masasama at rebelde. Dumating ang mga ito sa lungsod mula sa lugar na inyong nasasakupan. Inaayos na nga nila ang mga pader pati na po ang mga pundasyon nito. Mahal na hari, kapag muli pong naipatayo ang lungsod na ito at naayos na ang mga pader nito, hindi na magbabayad ng mga buwis at ng iba pang bayarin ang mga tao at liliit na ang kita ng kaharian. Dahil nga po may tungkulin kami sa inyo, mahal na hari, at hindi po namin gustong mapahiya kayo, ipinapaalam namin ito sa inyo para saliksikin po ninyo ang kasulatang itinago ng mga ninuno ninyo. Sa ganoong paraan, malalaman niyo po ang mga nakatira sa lungsod ng Jerusalem ay rebelde mula pa noon. Kaya nga nilipol ang lungsod na ito dahil naging problema ito ng mga hari at ng mga lugar na gustong sumakop dito. Ipinapaalam lang po namin sa inyo, mahal na hari, na kung muling maipatayo ang lungsod na ito at maiayos na ang mga pader nito, mawawala sa inyo ang lalawigan na nasa kanluran ng Euphrates. Ito ang sagot na ipinadala ng hari. Nangungumusta ako sa iyo, Gobernador Rehum, kay Shimsai na kalihim at sa inyong mga kasama na nakatira sa Samaria at sa iba pang mga lugar sa kanluran ng Euphrates. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ang sulat na inyong ipinadala ay isinalin sa wika namin at binasa sa akin. Nagutos akong saliksikin ang mga kasulatan at napatunayan na ang mga dating naninirahan sa Jerusalem ay kumakalaban nga sa mga hari. Nakasanayan na nga ng lugar na iyan ang pagre-rebelde laban sa gobyerno.
Nalaman ko rin sa pamamagitan ng mga kasulatan na ang Jerusalem ay pinamahalaan at pinagbayad ng buwis at ng iba pang mga bayarin ng mga makapangyarihang hari na namuno sa buong lalawigan sa kanluran ng Euphrates. Ngayon, ipag-utos niyong itigil sa mga taong iyan ang muling pagpapatayo ng lungsod hanggat hindi ko iniuutos. Gawin niyo agad ito para hindi mapahamak ang kaharian ko. Pagkatapos basahin kina Rehum, Shimsai at sa mga kasama nila ang liham ni Haring Artaxerxes, pumunta agad sila sa Jerusalem at pinilit ang mga Juda na itigil ang muling pagpapatayo ng lungsod. Kaya natigil ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem hanggang sa ikalawang taon ng paghahari ni Darius sa Persia. Ngayon, inutusan ng Diyos ng Israel ang mga propeta na sina Hageo at Zacarias na apo ni Ido para sabihin ang mensahe niya sa mga Hudyo sa Juda pati na sa Jerusalem. Nakinig sa kanila sina Zerubabel na anak ni Shealtiel at Jeshua na anak ni Jozadak. Kaya ipinagpatuloy nila ang pagpapatayo ng templo ng Diyos sa Jerusalem. Tinulungan sila ng 2 propeta ng Diyos. Ngunit hindi nagtagal, dumating sa Jerusalem si Tatenai na gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, si Shethar-Bonezai at ang mga kasama nila. Nagtanong sila sa mga Hudyo, "Sino ang nag-utos sa inyo na ipagpatuloy ang pagpapatayo ng templong ito?" Nagtanong pa sila, "Ano ang pangalan ng mga taong nagtatrabaho dito?" Ngunit iningatan ng Diyos ang mga tagapamahala ng Hudyo. Kaya nagpasya sina Tatenai, Shethar-Bozenai at ang kanilang kasamang mga opisyal ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates na hindi muna nila ipapatigil ang pagpapatayo ng templo hanggang sa maipaalam nila ang tungkol dito kay Haring Darius at makatanggap ng kanyang sagot. Ito ang nilalaman ng sulat na ipinadala nila kay Haring Darius. "Mahal na Haring Darius, naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Ipinapaalam po namin, mahal na hari, na pumunta kami sa lalawigan ng Juda doon sa pinagtatayuan ng templo ng makapangyarihang Diyos. Malalaking bato ang ginagamit sa pagpapatayo ng templo at ang mga pader nito ay nilagyan ng mga troso upang tumibay. Ginagawa po nila ito ng may kasipagan kaya mabilis ang pagpapatayo nito. Tinanong po namin ang mga tagapamahala nila kung sino ang nag-utos sa kanila sa muling pagpapatayo ng templo. At tinanong din namin ang mga pangalan nila para maipaalam namin sa inyo kung sino ang mga namumuno sa pagpapatayo nito. Ito po ang sagot nila sa amin. Mga lingkod kami ng Diyos ng langit at lupa at muli naming ipinapatayo ang templo na itinayo noon ng isang makapangyarihang hari ng Israel. Ngunit dahil ginalit ng aming mga ninuno ang Diyos na langit, pinabayaan niya sila na sakupin ni Haring Nebukadnesar ng Babylonia. Giniba ni Nebukadnesar ang templong ito at binihag niya sa Babylonia ang aming mga ninuno. Ngunit sa unang taon ng paghahari ni Haring Cyrus sa Babylonia, nagutos siya na muling ipatayo ang templo ng Diyos. Ibinalik din niya ang mga kagamitang ginto at pilak ng templo ng Diyos. Ang mga ito ay kinuha noon ni Nebukadnesar sa templo ng Jerusalem at inilagay sa templo sa Babylonia. Ipinagkatiwala ni Haring Cyrus ang mga kagamitang ito kay Sheshbazzar na pinili niyang gobernador ng Juda. Sinabi ng hari kay Sheshbazzar na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem sa dati nitong pinagtayuan at ilagay doon ang mga kagamitan nito. Kaya pumunta si Sheshbazzar sa Jerusalem at itinayo niya ang mga pundasyon ng templo ng Diyos. Hanggang ngayon ay ginagawa pa ang templo, hindi pa ito tapos. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, ipasaliksik po ninyo ang kasulatan na ipinatago ng mga hari ng Babylonia kung totoo nga bang nag-utos si Haring Cyrus na muling ipatayo ang templo ng Diyos sa Jerusalem. At agad nyo pong ipaalam sa amin kung ano ang inyong pasya tungkol dito.